Ang laban ni Ronda Rousey versus Gina Carano ay gaganapin na po ngayong Sabado sa California. Pero oras dito sa Pilipinas, May 17 na po ngayong linggo. Ito ang unang live MMA event na ipapalabas sa Netflix. Si Rousey ang itinuturing na malakas na paborito sa pustahan mga boss. Itinakda ang laban sa 145 pounds women's featherweight. Parehas kilala si Rousey at Gina Carano sa mundo ng MMA. Kaya sigurado nga abangan ito ng maraming MMA fans. Kasama nga po sa undercard ang laban ni Francis Ngannou at may laban din si Nate Diaz. MMA ang laban na ito at promoter si Jake Paul. Sinasabi ng mga fighters na lalaban sa event, malayong mas malaki ang bayad ni Jake Paul kumpara sa binabayad ni Dana White sa mga MMA fighters niya. Sinasabing posibleng kikita si Ronda Rousey ng mahigit $5 million hanggang 10 million na kailanman hindi niya kinita sa laban niya sa MMA kahit nung kalakasan pa. Kaya abangan po natin ang bakbakan ngayong linggo mga boss. Pwede rin tayaan yung mga laban na yan. Pinasok na ni Jake Paul ang pagiging boxer at ngayon sikat na promoter na. Hawak nga po niya ang MVP promotion o Most Valuable Promotions. Sa iba pang balita, Marcos Maidana sinabi nga po na babalik siya sa boxing kung babayaran siya ng $20 million. Kinall out nga po niya si kamahalang Turkey. Pwede raw bumalik anytime si Marcos Maidana sa edad na 42 kung babayaran siya ni kamahalang Turkey ng 20 million. Tingin ko sa ngayon malabo na yung 20 million na ibabayad kay Marcos Maidana. Edad 42 na siya kumbaga wala na sa prime mga boss. Kaya pa naman niya siguro lumaban pero hindi na tulad ng dati. Maganda sana kung napalaban ito kay Manny Pacquiao noon mga boss para nakita natin ang magandang pukpukan. Kung sakaling nagtapat yung prime Maidana at prime Manny Pacquiao, sino sa tingin nyo mga boss ang mananalo? Matatandaan na 2 beses na kalaban ni Mayweather itong si Marcos Maidana. Yung unang laban nila kontrobersyal. Maraming nagsasabi na panalo dapat si Marcos Maidana. Pero sa kanilang rematch, malinis na ang panalo ni Mayweather doon. Sa iba pang balita, the monster na Oya Inoue, tinitignan na po ang featherweight division ngayon. Although sinabi ni na Oya Inoue na malapit na siya magretiro, siguro masa 2 taon o 3 taon na lang siya. Kapag nag-edad 35 hanggang 36, baka daw maisipan na niya magretiro. Pero sinabi nga po sa kanyang latest interview, tinitignan na ng kampo ni Inoue yung posibilidad na mangyari sa featherweight division. Kung alam ng kampo ni Inoue na kaya nilang talunin ng isang boksingero sa featherweight, lalo na kung world champion, siguradong aakyatin yan ni The Monster Inoue. Nasa pangarap din pala ni Inoue na maging 3 division undisputed, katulad sa ginawa ni Terence Bud Crawford. Kaya abangan po natin kung magawa ni Inoue na maging undisputed ulit sa featherweight. Sa tingin nyo mga boss, kakayanin kaya ni Inoue na pagharian ang 126 pounds? Sa iba pang balita, may mga fans na nagtatanong kung kamusta na ang pustahan sa laban ni Jandrel Casimero at Luis Nery. Sa ngayon mga boss, bilang master agent sa 747, hindi ko pa nakikita ang pangalan ni Jandrel Casimero sa tayaan. Ewan ko lang sa ibang betting site kung nakalabas na po ang odds. Pero sa tingin ko, dehado dito si Jandrel Casimero kontra Luis Nery. Magbibigay na lang ako ng update mga boss kapag nakalabas na po ang odds.